ang kaharian na hindi pa natatapakan ng mga diwata. Matagal nang umiiral ang isang kaharian na hindi kailanman narating ng mga diwata, hindi nasilayan ng mga engkantado at hindi na isulat sa alinmang sinaunang kasulatan. Isang lupain na sadyang itinago ng mundo sa likod ng mga hangganang hindi kayang tawirin ng karaniwang mahika. Ito ang kahariang sinasabing umiiral sa pagitan ng mga daigdig, ang lupain na hindi pa natatapakan ng mga diwata. Sa panahong muling bumangon ang kadiliman nang magsanib ang kapangyarihan ni Batalang Dargan, Hagorn at Mitena, muling nanginig ang balanse ng Encantadia. Ang kanilang lakas ay hindi na kayang pigilan ng iisang kaharian at kahit ang mga brilyante ay unti-unting humihina sa harap ng pinagsamang puwersa ng dilim. Dahil dito, napilitan ang mga sangre na hanapin ang tanging pag-asang hindi pa nila nasisilayan, ang kahariang hindi kailanman napuntahan ng mga diwata. Sa tulong ng balintataw ni Nonong Imaw, isang sinaunang gabay na kayang magbukas ng landas sa pagitan ng mga mundong itinago ng panahon, tinahak ng 4 na sangagre ang landas patungo sa hindi kilala. Sila ay sina Dea, tagapangalaga ng brilyante ng hangin; Clamara, tagapangalaga ng brilyante ng apoy; Adamus, tagapangalaga ng brilyante ng tubig; at Terra, tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Sa gitna ng kawalan, sa isang lugar na walang langit at walang lupa, sabay-sabay nilang itinaas ang kani-kanilang mga brilyante, hindi bilang sandata, kundi bilang susi. Sa unang pagkakataon, ginamit ang 4 na brilyante hindi upang ipagtanggol ang mga kaharian, kundi upang buksan ang isang lagusang hindi na dapat mabuksan. Nang magtagpo ang hangin, apoy, tubig at lupa na punit ang espasyo, isang lagusang kumikislap sa kakaibang liwanag ang bumukas. Hindi liwanag ng diwata, hindi liwanag ng bathala, kundi liwanag ng isang mundong hiwalay sa kanilang kaalaman. Ngunit kapalit ng pagbubukas na iyon ay isang sumpang hindi na maibabalik. Sa sandaling mabuksan ang lagusan, ang kahariang itinago ng mundo ay hindi na muling magsasara. Ang mga ulap na nagkukubli rito ay unti-unting naglaho. Ang mga hangganang pumipigil sa paningin ay naglaho rin. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang kahariang iyon ay naging nakikita na ng lahat. Kahit ng mga diwatang wala ng kapangyarihan, kahit ng mga nilalang na dati hindi pinapansin ng mahika, hindi pa pumapasok ang mga sangre, hindi pa sila tinatanggap, sapagkat ang kanilang pakay ay hindi pananakop, kundi paghingi ng tulong. Ang kahariang ito ang huling pag-asa laban sa isang digmaang maaaring magbura ng lahat ng alamat. At habang nakabukas ang lagusan, isang tanong ang bumabalot sa buong Encantadia: kung ang kahariang hindi pa natatapakan ng mga diwata ay tuluyang magpakita sa mundo, handa ba ang lahat sa kung anong magmumula rito? Ang haharap mula sa kahariang hindi pa natatapakan ng mga diwata. Tahimik ang lagusan sa sandaling ganap itong bumukas. Walang sigaw ng digmaan, walang pagbagsak ng kidlat, at walang liwanag na tulad ng sa mga diwata. Sa halip, isang kakaibang katahimikan ang umagos, isang katahimikan na tila may kamalayang nagmamasid sa mga sangre mula sa kabila ng hangganan. Mula sa loob ng kaharian, gumalaw ang lupa. Hindi ito pagyanid ng galit, kundi pagbangon ng isang lupang matagal nang natutulog. Ang hangin ay bumigat, ang apoy ay nanahimik, ang tubig ay huminto sa pag-agos. Kahit ang mga brilyante ay tila nawalan ng tinig sa sandaling iyon. Unti-unting may lumitaw mula sa liwanag ng lagusan, hindi diwata, hindi bathala, at hindi rin nilalang ng kadiliman. Isang tao, wala siyang pakpak, wala siyang korona, wala siyang hiyas na nagliliwanag. Ang kanyang kasuotan ay payak, hinubog ng lupa at panahon.
Ngunit sa bawat hakbang niya palabas ng kaharian, ang mundo mismo ang yumuyuko. Ang damuhan ay kusang bumubukas sa kanyang dinaraanan. Ang hangin ay umiikot, hindi upang umatake, kundi upang makinig. Huminto siya sa harap ng mga sangre at tumingin sa apat na brilyante, hindi nang may pagnanasa, kundi may pag-unawa. Para bang matagal na niya itong kilala. Sa kanyang palad ay may apat na marka: apoy, tubig, hangin at lupa. Hindi kumikislap, hindi nag-aalab, kundi buhay. Matagal na namin kayong hinihintay, wika niya sa tinig na hindi malakas ngunit hindi rin kayang suwayin. Hindi upang makipagdigma, kundi upang malaman kung handa na kayong humingi ng tulong. Nagkatinginan ang mga sangre. Sa unang pagkakataon, ang mga tagapangalaga ng brilyante ay nakaramdam ng bagay na matagal nang nawala, ang pagiging panauhin. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang tagapangalaga ng hangganan, ang tinig ng kahariang itinago ng mundo. Hindi siya hari, hindi rin siya general. Siya ang unang haharap sa sinumang magtatangkang tumawid upang timbangin hindi ang lakas, kundi ang dahilan. Sinabi niya ang katotohanang matagal nang nakalimutan ng Encantadia, na ang kahariang ito ay hindi nilikha upang palitan ang mga diwata, kundi upang maghintay. Maghintay sa panahong ang mga brilyante ay hindi na sapat at ang mga bathala ay hindi na tagapagtanggol kundi banta. Ngunit may kapalit ang kanilang paghingi ng tulong. Ang pagbubukas ng lagusan ay hindi lamang nagbunyag ng kaharian sa mundo. Binuksan din nito ang landas para sa mga mata ni Nadargan, Hagorn at Mitena. At kapag tuluyang pumasok ang digmaan sa lupang ito, wala nang babalik sa dati. Kami ay tutulong, wika ng tagapangalaga, ngunit hindi bilang mga tagapagligtas. Kapag tumawid kayo rito, dagdag niya, hindi na kayo mga sangre lamang. Kayo ay magiging saksi sa wakas ng lumang panahon. Sa sandaling iyon, sa kaibuturan ng kahariang hindi pa natatapakan ng mga diwata, may gumising na liwanag, hindi mahika kundi panata. At sa malayo, sa kailaliman ng kadiliman, may tatlong nilalang ang sabay-sabay na nagmulat ng mata. Ang digmaan ay hindi na lamang paparating. Ito ay nakakita na ng daan. Nang maramdaman ni Nadargan, Hagorn at Mitena ang lagusan, sa sandaling bumukas ang lagusan patungo sa kahariang hindi pa natatapakan ng mga diwata, may isang puwersang gumalaw sa kailaliman ng kadiliman. Hindi ito lindol, hindi ito kidlat, kundi isang pagkagambala sa mismong kaayusan ng mahika, isang sugat sa mundong matagal ng sarado. Sa trono ng anino, unang nagmulat ng mata si Batalang Dargan. Ang kanyang anyo ay tila hinubog mula sa kawalan. Walang tiyak na mukha, walang hugis na ganap na mauunawaan. Ngunit sa bawat paghinga niya, ang mga mundo ay tila nauupos. Narinig niya ang huni ng apat na brilyante, hindi bilang tawag, kundi bilang babala. May binuksan, bulong ng kawalan sa kanyang isipan. At ang hindi dapat makita ay nakita na. Sa isang kahariang nilamon ng apoy at bakal, tumawa si Hagorn. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa mga wasak na muog at sa dugo ng mga nalupig. Ang kanyang espada ay nagliyab ng walang sumisindi, sapagkat naramdaman nito ang isang bagong lupaing hindi pa niya natatapakan, isang lupain na hindi sumuko sa digmaan. May kahariang nagkukubli, wika niya, pinapahid ang dugo sa talim ng kanyang sandata, at ang mga sangre ay naghahanap ng kakampi. Sa sandaling iyon, ang apoy sa paligid niya ay yumuko, hindi sa takot, kundi sa pag-asam ng paparating na pananakop. Sa hilagang dulo ng yelong, hindi natutunaw, nakatayo si Mitena, tahimik, nakapikit. Ngunit sa pagdampi ng liwanag mula sa lagusan sa kanyang isipan, biglang nagliyab ang kanyang mga mata sa malamig na kadiliman.
Ang yelo sa kanyang kaharian ay nagbitak, hindi dahil sa init, kundi dahil sa galit na matagal nang kinitimkim. Hindi ito gawa ng diwata, bulong niya. Hindi rin ito gawa ng bathala. Iniangat niya ang kanyang kamay at sa hangin ay lumitaw ang larawan ng lagusan, kumikislap, bukas at hindi na maibabalik. Sa unang pagkakataon, may isang lugar sa mundo na hindi niya kayang makita ng buo at doon siya ngumiti. Kung may kahariang hindi pa natin napapasok, wika ni Mitena, iyon ang una nating dudurugin. Sa tatlong magkakaibang dulo ng kadiliman, sabay-sabay nilang naramdaman ang parehong katotohanan. Ang kahariang itinago ng mundo ay hindi nalihim, at ang lagusang binuksan ng mga sangre ay hindi lamang pintuan ng pag-asa. Ito ay paanyaya sa digmaan. Nagtipon ang kanilang kapangyarihan sa isang hindi nakikitang kasunduan. Hindi pa man sila nagkikita, ang kanilang layunin ay iisa, sapagkat kung ang kahariang iyon ay tunay na may lakas na kayang tumindig laban sa kanila, kailangan itong durugin bago pa ito magsilbing apoy ng bagong panahon. Sa kalangitan ng Encantadia, kumulog ang dilim. Ang mga bituin ay nagdilim. Ang mga brilyante ay kumislap sa takot. At sa kaibuturan ng lupang hindi pa natatapakan ng mga diwata, isang tinig ang umaling-awngaw, hindi sigaw kundi babala. Kapag ang digmaan ay pumasok sa aming lupain, hindi na kayo makakalabas bilang mga alamat. At sa sandaling iyon, nagsimula ang paglalakbay ng kadiliman patungo sa kahariang hindi kailanman humingi ng digmaan. Ngunit ngayon ay handa nang sumagot.